So what's up guys, dito tayo sa Honda flagship store dito sa may Parañaque. So ito yung bike guys na gagamitin natin, Honda Transalp 750. Medyo maulan ngayon, tara biyahe tayo papuntang Lobo, Batangas. So tara guys, biyahe na muna tayo. Unang upo natin sa Transalp 750. So unang upo sa kanya, ang ganda. Pasok na pasok sa height natin guys, kasi medyo mataas tayo. So meron tayong height na 183 centimeters. So yun ganda. So magpo-photo ops yata muna kami dito. So time check tayo. Ano bang oras na? 7:28 ng umaga. Yan, dito tayo ngayon guys sa Honda Safety Driving Center. Siguro ikot lang tapos tuloy na papuntang Lobo, Batangas. Yun, dali rin kunin ng neutral niya. So bali set muna natin yung ways natin, baka mawala tayo. Grabe yung apakan, nakakapanibago. Ganda. Sobrang relax lang. Tapos shoutout din kay Kuya Ray Inang, kasi tayo simula Las Piñas papunta dito sa Honda. So first impression natin guys, hanggat hindi pa tayo natakbo, pagkaupo natin, etong Honda Transalp is relax riding position siya. Yan. So sa power niya, tingnan natin mamaya. Medyo maganda din yung tunog niya kasi meron siyang 270 degrees ng crank. Ayun buong buo. Yung gamit pala nating motor guys is 4,800 odo pa lang. Bali nasa standard mode tayo, tapos average consumption niya nung huling gumamit is 20.5, so medyo matipid siya. Yan, shoutout din sa mga kasama natin. Madami tayong kasama. So lahat kami naka Honda. Bali guys, babiyahe kami dito, mga 30 riders yata kami dito. Yan, dami namin. Tapos ayun, sunod-sunod lang tayo. Kung mawala man tayo is nakamapa naman tayo. So bale yan guys, paalis na tayo dito sa Honda. So diretso na tayo papunta sa Lobo. Meron tayong 58 kilometers papunta dun sa first checkpoint namin. So into muna kami doon para uminom ng tubig o mag-CR bago kami pumunta doon sa destination namin. Napansin din pala natin guys, pag nagbababa tayo ng side stand is may indicator dito na nakababa yung side stand natin. So ayun, tamang photo ops muna kami dito. Yun, let's go! Maulan na ride today. So hindi na rin tayo nagkapote kasi mostly sa grupo natin hindi naman nakakapote. So napansin ko sa gantong speed is hindi masyado nababasa yung pants natin. Yan, ang dali lang din downshift kasi naka sleeper clutch assist na to. Ang pagkakaiba lang guys, hindi ko masyado marinig yung yung tambucho ko kasi naka stock na tambucho pa to. Lakas. Grabe. Ang lakas ng hatak na itong Transalp ito. Parang sports bike nga yung niya, yung hatak nga. Kasi 755cc din talaga to. Medyo malaki din talaga. Grabe kahit puro kahit yung daan, parang hindi nararamdaman ng Transalp. Sa harapan pala na gulong nito guys, meron 21 inches. Tapos sa likod naman 18 inches. Lakas dumadamba. Yan, papasok na tayo guys ng S-Lex. Yun si Kuya Johnny
Grabe nga yung ano, yung RFID load nito, magugulat na 709,000. Mas mataas pa yung RFID kaysa sa presyo ng motor. So habang nandito tayo, palitan na rin natin siguro to ng ano, rain mode. So eto, may mode button dito. Yun, rain mode na kagad tayo. So yung power niya is parang ano, minimal lang. As engine brake niya is bawas ng konti. Tapos yung traction control is full. Yung ABS din is naka-on. Lalaki ng patak na ulan. So yun nga, napansin natin nung nag-rain mode na tayo is ano na, medyo delay na yung throttle response niya. Grabe yung ride namin ngayon guys, sobrang lakas ng ulan. Woo! O pati yung ano, yung pag downshift niya, ang ganda. Downshift tayo. Yun oh, pumapasok siya kaagad, ganda. So far guys, na-enjoy natin tong Transat. Medyo maulan lang. Sa seating position naman natin is sobrang relax kasi naka-upright position ang upo natin dito. So yun pa lang yung mga nakikita natin dito. Grabe yung buhos ng ulan. So guys, papunta dun sa may Petron 75, sa may bandang Lipayata yun is meron pa tayong 51 kilometers, 51 minutes. Medyo malayo-layo pa tong biyahe na to. Medyo mahirap din, lakas ng ulan no. Ang ganda ng ano niya, ng transmission niya o pagpalit ng gear kasi konting dampi mo lang sa kanya, pumapasok ka agad siya. Tulad na ito. Oh, yan, kunan natin yung mga tropa natin. Ayun o, si Kuya Johnny nandito. Yun o, shoutout Kuya Johnny. So, shoutout o, Kuya Raymo to. Shoutout. May mga lubog na sa tubig dito sa may kabilang side eh, oh. Medyo mahirap mag-ride. Siguro kung ZH2 yung gamit natin dito, feeling ko magsa-stop over ako kagad eh. Pero dahil eto, Transat 750 ang gamit natin, panalo. So try natin naman guys, rain mode niya ngayon, tapos nasa third gear tayo. Takbo tayo 74 km 75. Tingnan natin kung dumadamba pa. Kaya oh. Oh. Woo! Lakas. Dito naman guys, sa takbuhang 106 km per hour, 100 naglalaro, wala pa rin tayong vibration na nararamdaman dito sa handlebar natin. Yan oh. Yun oh, may lubak pa. So wala siyang vibration. Ang top speed yata netong Transat is siguro pag nasa sports mode is 225 km per hour yata. Yun oh, downshift tayo. Yun oh, ganda. So medyo malakas din talaga to kasi ang max power neto on Transat is 90.5 horsepower yata. Tapos ang max torque naman neto is 74.6 Newton meters at 7,250. Yun oh, nagagalit yung makina oh. Pwede siyang maging beginner bike din. Siguro kung medyo may height kayo ng konti para hindi kayo mahihirapan kumbaga sa mga hintuan. Kasi pag natakbo naman guys, hindi naman talaga ganun kahirap. Ang mahirap lang talaga kunyari sa mga singitan. Pag ganitong takbuhang expressway lang is chill lang talaga dito. So mamaya doon sa may papuntang Lobo naman, Batangas, is may mga dadaanan tayong twisties. So tignan naman natin, pero hindi natin sasagad. Hindi naman sa atin tong motor. So tingnan natin mamaya. Hataw natin ng konti itong Transalp. Ayun oh, mga lubak oh. Walang nararamdaman oh. Ayun oh, tatalon. Parang wala lang. Ganda. Yan, sa takbuhan natin ngayon, ang engine temperature niya is 81 degrees Celsius. So water cooled din pala tong Transalp 750. Boom! Sarap mag-downshift. Yan, pinahiram pala sa atin guys itong Honda natin na Transat 750 na full tank. Tapos kung nakita nyo naman kung napansin nyo kanina, yung load dun sa RFID niya is 709,000 yata. Yun, grabe no. Pwede ka na bumili ng bagong motor gamit yung RFID lang. So yung full tank naman nito guys is 16.9 liters. Yan. So pupuntahan pala natin guys doon sa Aqua Frontier. May pa-lunch, may pa-raffle. Tapos libre pa yung bike, 'di ba? Tapos libre pa yung toll gate, libre pa yung gasolina. Yan si Kuya Alan, kasama namin yan sa Lobo. Tapos si Kuya Asyong, yung nasa harapan ni Kuya Alan is si Kuya Asyong, naka CBR 500. Sports bike din, ganda. Bagay sa kanya eh. No? Shoutout si Kuya Asyong, ayun no. Kuya Asyong, naka siya, CBR 500. Ganda. Yan, si Pres naman is naka CB 650. Ayun no, pogi. Ganda ng tunog. Inline 4 yan. Yan si Pres. Yun no. Ganda ng tunog ng inline 4. Si Kuya Asyong. Yun no, nakayuko. Si Kuya Alan. Time check pala tayo guys, 8:14 ng umaga. Weather update. Medyo masama ang panahon. Yan no, yung Makiling hindi natanaw. Parang paan na lang ng Makiling na tatanaw natin. So dito naman guys, approaching tayo ng Star Tollway. So masusubok natin dito yung
tagtag ng kalsada gamit etong adventure bike natin. Try natin sa singitan. Pasok tayo. Whoop! Sarap. Oh, lubak. Bam! Walang sinabi lubak dito sa Transalp. Bam! Ito pa. Bam! Yan, dito natin guys matatry yung yung suspension netong Transalp. Ang mahirap lang talaga pag naulan, minsan nakakalimutan kong punasan yung lens ng camera. Kaya mayat maya nagche-check din ako. Lalo na pag kasabay mo nasa harapan na tumatalsik is putik. Okay lang sana pag tubig nawawash out. Pero pag putik, so far wala naman akong reklamo dito sa sa Transalp. Siguro ang naalala ko lang guys, kasi itong Transalp is siya, throttle by wire na. So sa nakikita ko ngayon is parang wala siyang cruise control. Yun lang yung nakita kong downside dito is wala siyang cruise control. Pero so far okay naman. Medyo nakakangawit lang nga lang sa kamay. Sana pag adventure bike, 'di ba? May cruise control. Pero okay lang, walang problema. Si Kuya Johnny mukhang may machine gun sa likod yung tambucho ang laki no. Yan, dito na tayo sa Petron kilometer 75. Yun, thank you po. Yan, ihi muna. Stop over muna kami dito sa Iglet bago kami ulit tumuloy papunta doon sa Aqua Venture. Wet ride. Basang itlog. Pwede pigayin So bale guys, gear up lang kami o rolling na rin pala. So tuloy na kami dun sa destination namin. So meron pa tayong 71 kilometers, 1 hour 42 minutes. Yan, medyo malayo-layo pa to. Dadaan pa tayo sa mga twisties. Yan, biyahe na ulit tayo. Sagasaan natin to lahat yung lubak. Woo! Hindi natin magagawa sa ZH2 natin to. Siguro kung bibili ako ng adventure bike is isa to sa magiging option ko. Kasi medyo mura na siya. Unlike yung mas mataas dito na klase ng adventure bike ng Honda is yung Africa Twin na 1100. So medyo pricey siya. So eto, pasok to sa budget ng karamihan. So shoutout din pala kay Doc Eric. Nagtanong ako sa kanya kasi si Doc Eric is naka-Transalp na siya. So nagtanong tayo ng mga konting tips o info tungkol sa motor, kung ano ba yung ayaw niya o ano ba yung gusto niya sa motor. Tulad ng riding position, yung fuel economy pwede na para lumalabas siya na 20.5 kilometers per liter. Tapos sa acceleration niya, sa power niya, nandiyan na kasi 750cc nga, nabanggit na rin natin kanina. Kaya panalong-panalo. Siyempre mamaya iba pa yung mga mararanasan natin dito sa Transalp kasi dadaan tayo sa twisties. So titignan natin kung paano bumengking-bengking tong Transalp. Hindi na rin tayo guys nagpapalit ng mode, rain mode lang tayo. Bale, ito kasi yung Transalp 750 na to is meron siyang 5 mode. Merong sports, may normal o standard, may gravel, may rain, tapos meron siyang user. Ang pagkakaalam ko din sa bawat modes is may riding power ba siya. So merong low, medium, high, parang ganun ba. So guys, ayun, balik na lang tayo pag naka-exit na kami ng dulo. So bali yung exit natin is dulo ng Star Tollway. Yan, dito na tayo guys sa Batangas City. Ganun pa rin ang weather natin, maulan pa rin talaga. Yan, dito tayo sa overpass. Akyat tayo to Batangas City proper. Yan, simula dito sa may toll gate, pagkalabas namin, meron pa tayong 1 hour and 18 minutes. Bale, 45 kilometers pa. You know, may mga baha. Whew. Tara na! Ang maganda din pala dito guys, saan ba tumatama yung hangin? Tumatama yung hangin gamit ng windshield is bandang noo. O siguro matangkad lang talaga ako. Pag adventure bike talaga, pag ililiko mo talaga yung yung steering niya, yung control mo sa steering is sobrang niya, parang sobrang agile. Pag pinush mo sa left, lumiliko ka agad. Meron pa kaming 1 hour na biyahe, bali 35 kilometers. And guys, Taisan na kami. Taisan. So ito na siguro yung daan natin sa papunta sa Lobo.
So Taysan, Lobo Road. Siguro malapit na tayo dun sa mga twisties. Medyo okay din yung temperature na itong Transalp. Naglalaro siya sa 90 to 100 degrees. Pag traffic, mga 100. Tapos pag nung nasa expressway naman, mga 80, 75. Tapos yung foot peg naman nito, medyo malapad. Kaya ang sarap din tumayo. Mamaya dun sa Aqua Venture is magkakaroon ng event. Hindi nagsa-side mirror si Idol. So doon nga sa Aqua Venture is magkakaroon tayo ng event. So may mga raffle doon, may mga pakain. So parang libre lahat, 'di ba? So libre na nga yung bike, libre na yung toll gate, libre na yung gasolina, may pa-raffle pa. Kaya kung gusto niyo guys, sali kayo sa mga gentong pa-event ni Honda. Yan, simula na yung twisty. So kung nakikita ninyo, puro kurbada na. Pero slow phase lang naman kami. Hindi kami hataw kasi mabuhangin. Yan tulad na ito. Malubak at mabuhangin, malupa. Woo! Sarap! Dito, push right. Ay no, nahiga. Damn, ito yung tamang motor para sa biyahe na ganito. Sarap na ito. Yan, sa mga akyatan, walang problema. Naka-rain mode pa tayo niyan. Pag binigyan mo siya, dumadamba. Medyo malakas din yung second gear niya. Ito, naka second gear tayo, 5,000 RPM. Bigyan natin ng konti. Oh. Woo! Sarap! Try natin yung pangbangkingan na ito. Yan, push right lang tayo. Humihiga na kagad siya, Yun, push right. Counter steer lang. Panalo na. Kahit hindi mo na bigyan ng body weight. Kasi dun sa ZH natin, kailangan natin yumuko ng ganyan kahit pa paano. Ito, bam. Push left. Push left to turn left. Counter steer. Ganda ng lugar na to. Welcome to Lobo, Batangas. So itong part na to is Lobo na pala to. Sarap mag-ride dito pag tuyo yung kalsada. Balikan natin to next time. Pero sana mabalikan natin na ang Transalp pa rin gamit, diba? Pero kung ZH2, walang problema. Mas hataw nga lang yun. Ang pinaka nakakatawa rin dito sa Transalp, kanina pa tayo tumatakbo, full tank pa rin tayo. Sa ZH2, maya-maya, ubos na kaagad. Ito, full tank pa rin, Ganda ng facing namin, guys. Takbong 40 sa mga kurbada. Maya't maya yung kurbada, parang di matatapos, Nakakangalay lang talaga. Sarap sana humataw. Putik sa gilid, delikado. Yan, medyo may buwelo na tayo pang bangkingan. Let's go! Okay din pala itong Transalp pambangkingan. Wow, ganda medyo mafag na dun sa taas. Nangangalay na yung kamay ko. Buwelo dyan, buwelo dyan. Sarap ng twisties. Tapos ganitong facing lang, naulan Yan dito na kami sa San Miguel, Batangas. Whoop! Madali siya i-maneuver yung yung Transalp. Medyo nakakatakot nga lang unang-una kasi hindi sa atin yung motor. Pangalawa, umuulan. Nasa harapan pala natin guys si Kuya Johnny. Yan. Sunod-sunod lang tayo. Bali na lang 19 minutes 11 kilometers. Woo! Ganda. Sobrang agile niya. Tapos down gear, panis. Sarap ipasok talaga ng down gear nito. Naka sleeper clutch assist. So ginagamit yon pag magda-down gear ka. Yan so far guys, wala pa tayo masyado na pagod.
So sa braso natin, relax position pa rin siya. Siyempre, nandoon yung naninibago pa din ako sa sa riding position, pero sa pagod wala. Okay ang Transalp. Yan, kaliwa tayo dito. Wow! Ganda oh. Damn, green na green. Tapos sa dulo ng mga bundok is fog na. Medyo malamig din ngayon. Ito palang TFT display is 5 inches. Kaya kompleto, ang ganda. Same lang din to sa ADV 750, yung itsura ng TFT natin. Yun oh, dagat na pala dito. Tanaw na dagat. Woo! Lapit-lapit na kami siguro. Tabing dagat na eh. Yun guys, napansin na natin na nabawasan na rin pala yung natin, fuel ng 1 bar lang. Grabe no. Sarap na ito pang long ride. So yun guys, dito na tayo sa Aqua Venture. Yan oh. Aqua Frontier pala. Yan guys, dito na tayo sa Aqua Frontier. Yun oh, may arko pa ng big bike. Aqua Venture tayo, Aqua Venture kanina. Aqua Frontier pala. Aqua Frontier. Opya, touchdown. Yun, touchdown na. Dito na tayo sa Aqua Frontier and Restaurant. Time check tayo, 10:41. So guys, tapos na yung pa-event ng Honda dito. Ayan, gear up lang kami tapos uwian na tayo papuntang Parañaque. So isasolid na rin natin tong bike na ginamit natin, which is yung Honda Transalp 750. So yun guys, rolling na tayo, paalis na tayo dito. So may biyahe tayong 129 kilometers pabalik ng Honda Parañaque. So shoutout ulit kay Sir Reggie at kay Ma'am Carol. Ayan, salamat po sa pagpapahiram ng bike. Ayan, hindi na masyado maulan, palitan naman natin yung mode natin ng siguro standard lang. Ayan. So pwede yung palitan guys yung mode nito habang naandar. Mukhang dahil sa paggamit natin itong Transalp na adventure bike na to, mapapaisip tayo magdagdag ng adventure bike. Kasi yung sunod dito, yung Africa Twin, medyo pricey na rin eh. So kailangan ko lang yung katulad nito. Sa twisties naman na ginagawa natin dito is lang siya, switching lang ako ng second gear, third gear. Yun. Woo! Tignan nyo yung damba na ito. Oh. Oh. Lakas. Try natin ihataw. Standard mode, hataw tayo. Woo, solid. Sarap. Twisties na ulit. Kung saan kami dumaan kanina, yun din yung dadaanan natin ngayon. Yung pag sa kanya guys, yung pag steer sa manibela niya is konting lang, umihiga na talaga kagad yung motor. Kahit na wala siyang quick shifter is madali siya ipasok sa mga gear. Pag angat ng gear pati pag downshift. Yun oh, Kuya Johnny. Sarap.
Sarap din talaga tumayo dito sa ano, adventure bike. Sa ZH2 di ko nagagawa 'to eh. Oh, medyo madulas. Maganda siya dito sa mga ganitong klaseng kalsada. Medyo may konting dulas lang ng konti, pero pag sinasagad ko yung lean kanina, pero hindi naman kasi siya pang ganun talaga. So far guys, ang experience natin dito sa Honda Transalp 750 is number 1 is riding position. Sobrang ganda ng riding position ng adventure bike. Siguro kahit ano namang adventure bike. Tapos number 2 is yung suspension niya is maganda. Hindi siya malambot, hindi siya matigas para sa akin. So tama lang siya para sa akin. Sa bigat ko, sa laki ko, yung seat height din na is panalo para sa akin. Tapos sunod naman na nagustuhan natin dito is fuel consumption. So sunod naman ang nagustuhan natin, eto may windshield. So sa GH2 natin sinahampas lagi tayo ng hangin eh. So dito, eto masarap kahit humataw ka, tago ka lang ng konti ng ganyan sa windshield, hindi na siya humahampas sa dibdib mo. Tapos yung transmission naman niya guys, yung pagpalit ng gear naman niya is pababa o paakyat, pa downshift is walang problema. Pumapasok siya kagad, tapos hindi siya mahirap i-switch ng gear. Tapos ano pa ba nagustuhan natin dito? Dito naman sa sa twisties naman is yung pagiging agile niya. Yun nga lang, ingat ng konti dahil hindi naman to katulad ng mga ginagamit natin na bike na pwede mo talagang i-lean. Tapos ang mga inayawan ko naman dito, syempre para hindi tayo bias, di ba? Ang inayawan ko naman sa Transalp guys, unang-una ko napansin talaga kanina is yun nga, throttle by wire siya pero wala siyang cruise control. So yun lang. Siguro mai-improve din yung gulong na kung papalitan dito sa stock na Karu. So siguro magiging okay din yung kapit niya sa kalsada. Which is given naman din kasi medyo malumot din talaga yung kalsada. Siguro kahit anong gulong naman kung malumot ang kalsada, di ba? So guys, dagdag ko lang pala yung braking power nito ng Transalp, which is okay para sa akin. So maganda yung braking power niya when it comes sa kunyari high speed tapos bigla kang babagal. Yan, try natin guys. Clutch tayo para pure brakes lang. Ayun ganda. So dalawa yung rotor disc niya na may 2-pot caliper. So yun guys, dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin. Hindi naman tayo ganun kagalingan mag-review ng bike. Sa mga nagbabalak mag-adventure bike dyan, sana nabigyan ko kayo ng konting info kung paano ba yung unang gamit ng adventure bike. So kasi first time natin gumamit din pala guys ng adventure bike. So dito na natin guys tatapusin yung vlog natin. Shoutout kay Sir Reggie at kay Ma'am Carol. So yun lang, Dubi Moto out, let's go.